what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so ito mga babayan at updates lang po tayo dito sa mga ginagawa ni Secretary Dizon mga babayan ng DPWH po. No, abay, kaugnay pa rin ito dito po sa mga maanumalyang flood control projects. Nako, napakarami po talagang mga politiko, mga politician ang nadawit po dito mga babayan. No, at ngayon po ay nag-order po ito nga si Secretary Dizon, no, ng pag-freeze, no, sa mga assets mga babayan. Hindi lang po, no, ng mga opisyal ng ating gobyerno, no, yung mga congressman, itong mga contractors na to mga babayan, lahat po sila, no, ay inutusan po ng freeze order po, no, kasama na po ito nga si Saldico mga babayan, na kung saan grabe na-discover, no, na meron po siyang halos 5 billion air assets mga babayan. Grabe katindi si Saldico mga babayan. Congressman po na kung saan ay meron pong 3 helicopter at meron pong isang Gulfstream mga babayan. Gulfstream mga babayan. Gulfstream 350. Grabe, matindi talaga ang naging mga anomalya, no? Paano kaya ito na-acquire ni Saldico mga babayan? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan at sa mga subscribers po natin. Okay, so nagkaroon po ng press conference etong si Secretary Dizon mga babayan. At meron po siyang matinding utos. No, yun nga po ay ang pag-freeze, no, sa mga assets. Hindi lang po ito nga sila Bryce mga babayan, sila Henry Alcantara, no, maging ito pong mag-asawang Diskaya, lahat po nung sasakyan nila, no, ay pinapa-hold na po yan. May freeze order po yan. Yung mga bank accounts po nila mga babayan, may mga freeze order na rin po yan. No, at maging ito nga si Representative Saldico, na ngayon po ay hindi po hindi mahanap o hindi mahagilap, no, na ngayon ay nasa Amerika daw po, no, ay pinapa-freeze din ang halos 5 bilyong air assets mga babayan. Air assets pa lang po yan wala pa dyan yung mga properties na nandito po sa baba, yung mga buildings, resorts, lupa, mga sasakyan. Grabe mga babayan, no? So ito po, alamin natin at para mas maliwanagan tayo kung ano nga ba ito nga mga nangyari na to, no, sa press conference ni Secretary Dizon. No, matindi po yung kanya mga panawagan dito at mga isiniwalat mga babayan. Okay, so ito po. Ito, kung may ebidensya na kasabwat sila sa mga maanumalyang proyekto, lahat yan mananagot at isasubmit natin lahat ito sa ICI. Okay? So, simula pa lang ito at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Okay? So, ulitin ko. Sa mga kawanin ng DPWH, number 1, sumunod kayo sa 2 order na ginabas namin to cooperate fully with ICI at i-preserve at i-submit lahat ng dokumentong required ng ICI. Meron na kayong kopya ng orders na ito, isinapubliko na namin ito, kailangan silang sumunod. Kung hindi sila sumunod, ganito din ang mangyayari sa kanila. Makakasuhan sila administratively and even criminally. So sumunod na kayo ngayon pa lang. Kung meron kayong mga nagalaman tungkol sa mga proyekto sa iba't iba nyong area, lumapit na kayo sa amin at magsalita na kayo. Huwag nyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay Mendoza, et al. Maganda to mga babayan, no, na sinasabi niya, lumabas na kayo para, alam nyo, lahat ng gagawin ninyo dyan sa mga lalabas po na yan, na mga gustong tumestigo,
Hindi po yan para sa inyo. Para sa taong bayan po yan. Para sa Pilipinas po yan. No, para sa sambayan ng Pilipino po yan. Para may managot, no, dito sa napakalaking anomalya na to, mga babayan. Alam natin na kayo mismo ayaw ninyo ng korupsyon sa mga may mga nalalaman po dyan. No, alam naman natin na hindi po kayo lahat, no, hindi po kayo lahat ay gusto ng mga nangyayari na to. Ayaw ninyo yung mga korupsyon na nangyayari. Ayaw ninyo, no, netong mga lagay-lagayan na yan sa DPWH, yung mga substandard na trabaho na yan. No, kaya maganda yung panawagan ni Secretary Dizon dito. No, lumabas kayo, makipag-cooperate na kayo sa ICI, magbigay kayo ng mga informations. 'Di ba? Mas maganda po 'yan. Para mas marami tayong mapanagot ang ating gobyerno. 'Di ba? Kasi kung mananahimik kayo, hindi kayo magsasalita, no? Baka mawala ng ng silbi etong nag-investigation na to. Malay ninyo, no, na yung mga ilalabas ninyo information, mga dokumento o detalye, 'di ba? Yung pala yung makakasolve, no? Yung pala yung may malaking maitutulong, no, dito sa investigasyon na to. Kaya ngayon pa lang, no, makipag-cooperate na kayo sa ICI. Mas maganda po 'yan. Una, wala akong alam. At kumanta din pala after a few months. Huwag nyo nang hintayin na mahuli pa kayo, makasuhan pa kayo. Ang suggestion ko sa inyong lahat, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo ngayon pa lang. At kayo i-refer namin sa ICI para ang ICI na ang mag-question sa inyo, doon na kayo magsabi. Pero wag na kayo maghintay pa na umabot pa kayo dito. Masama pa kayo sa mga ganito. Kasi lahat ng mga to, i-refer na namin sa ICI. Aparte dun sa administrative charges na eventually mafa-file against them. So again, ulitin ko, kung may alam kayo, involved kayo in any way, ngayon pa lang, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo. Kasi dun at dun din tayo tutumbok, dun at dun din tayo dadating. Huwag na kayo maghintay. Lumabas na kayo ngayon. So, yun yung una. No? Second, nung nakaraang linggo, ako po ay sumulat sa, at alam nyo na to, in-announce ko po to nung nandun ako sa Blue Ribbon last Thursday, in-announce ko na sumulat po ako sa LTO, LRA, CAAP at Marina para sa mga iba't ibang potential assets ng mga kinakasuhan natin. Okay, so ito yung sa LTO, mga babayan, yun sa mga sasakyan. No, yun sa LRA naman, yun sa mga lupa. Okay, yung CAAP sa mga eroplano, helicopter, mga air assets yan. At yung huli, yan po yun sa mga, let's say, mga barko, speedboats, mga ganyan, yate, di ba? So talaga lahat, no, lahat ng ahensya nakipag-coordinate etong si Secretary Dizon. At sumagot na po ang LTO at CAAP. No, yung pong Marina at LRA, hinihintay ko pa po for sea and maritime assets as well as real property assets. Pero sumagot na po ang LTO at ang CAAP. So, uunahin ko ang LTO. Base dun sa 26 individuals na finayla natin ang kaso sa ombudsman, meron na pong sagot ang LTO at hindi ko na po ilalagay yung mga detalye ng mga sasakyan. Ito total ko na lang. But out of the 26 individuals, and these are the individuals here with their registered, no? At least yung nakapangalan sa kanila sa LTO. Pero hindi pa natin alam. Baka naman meron dito, meron silang mga kaibigan o kapamilya, pinapahanap na rin po natin. So this is just an initial list from the LTO. A total of 474 million
pesos or close to Grabe. 500 million pesos in vehicles registered under these names. At hindi tayo nagtataka, ang karamihan dito, ang malalaki dito ay sa mga Diskaya. No, kay Sara Diskaya pa lang, 218 million na out of the 474. So we will submit these today to the AMLC, to the Anti-Money Laundering Council. May surat na po ako kay Attorney Matthew David na ginagagay lahat nitong mga sasakyan na to. At sa DOJ at sa ICI. So I have written 3 letters to AMLC, ICI, and DOJ, submitting to them the list of initial list of cars and vehicles, no, na binigay sa atin ng LTO. Again, uulitin ko, bakit natin ginagawa ito? Dahil po ang direktiba ng Pangulo, hindi sapat na makasuhan, hindi sapat na makulong, kailangan ibalik natin ang pera ng ating mga kababayan. Tama. Kaya nga po, meron ng mga, I think, close to 700 accounts and insurance policies that have already been frozen through the AMLC. At ito po, nagre-request na rin tayo ng freezing. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag binili nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. Kaya po namin isinapupubliko ito ngayon para i-warn na rin ang publiko na huwag kayong makikipagtransaksyon sa mga taong ito kung meron silang mga pilit na ibinebenta. Huwag nyo pong bibilin yung mga asset na yan kasi yan po ay malamang ma-freeze na rin ng ating mga otoridad sa mga susunod na araw. Kailangan pong maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Finally, ang CAAP po, wala po silang nakitang mga air assets dito sa 26 individuals na to. Tama? Wala, di ba? Wala, di ba? Pero, nag-report na rin po ang CAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico. Nako, eto na. At ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI, at sa DOJ. Alam nyo naman po, nagsabi na po ang DOJ kahapon na pinapa-freeze na nila sa AMLC ang assets. So, para tulungan natin ang investigasyon ng ICI at ng DOJ, susulat na po kami ngayon dahil nagpadala na po ng sulat ang CAAP sa amin, si General Raul Del Rosario, sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico, which I will show you today. So, total of 4.7 billion pesos. Grabe. Value of air assets ni Congressman Zaldico registered to various companies outlined here. So first, under Misibis by the under Misibis Aviation. This is all in US dollars. Ito po yung mga iba't ibang mga assets, no, mga eroplano at chopper. Dami pala, oh. Next is High Tone Construction Development Corporation, also I think connected to Congressman Zaldico, and also QM Builder, I think ano ba to? Kapatid ba ito o ano? I don't know, basta related to that, no? Ito po ang example ng mga helicopter at air assets na ang total po nito ay 4.7, total value is close to 5 billion pesos or 4.7 billion pesos. So we have also written the
the AMLC, the DOJ, and also the ICI informing them about this, and we will leave it up to them to what to do with these assets. No? So, napapaisip tuloy ako, paano kaya nila nasisikmura, no, na gastusin, no? Let's say ganun, no? Paano kaya nasisikmura na itong mga corrupt officials na to? No, wala tayong pinapangalanan dito again, ha? Na kunyari ganyan, corrupt na opisyales, mga babayan. Paano kaya nila nasisikmura, no, na gastusin, no, yung ganong kalaking pera, no, na galing sa pera ng taong bayan? 'Di ba? Paano kaya nila nasisikmura na niloloko nila, no, yung taong bayan, lalo-lalo na dito sa mga flood control projects na to, no, na yung pera ng taong bayan kinukulimbat nila, ninanakaw nila. Imagine ninyo 30% mga babayan, no, na para doon sa proyekto na yon, na nawawala. Diba? Tapos syempre may iba pang mga binibigyan yan. So magkano na lang yung mga natitira dyan sa mga contractors na yan? Imagine ninyo yun mga kababayan. Diba? Paano nila nasisikmura yung ganon pamumuhay? Diba? So naglabas na po ng freeze order ang NBI according to nag-request na po ng freeze order ang NBI sa AMLC according to Secretary Boying Remulla, and I have already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP, and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Again, if people are doubting the seriousness and the resolve of the President and of the government in not only ensuring na managot ang mga dapat managot, pero para bawiin ang perang nanakaw sa ating mga kababayan, maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga hahabulin nating mga assets ng mga makakasuhan dito sa mga iba't ibang kasong ito. At hindi po kami titigil hindi mabawi ang pera ng taong bayan. Yun po ang direktiba ng Pangulo at tuloy-tuloy po namin gagawin to. So, umpisa pa lang po ito. We will be announcing future moves and the actions on the part of DPWH in coordination with the ICI, with the DOJ, with the AMLC. So, tuloy-tuloy po natin gagawin to in the coming weeks. So, with that po, thank you very much. I'm open to questions. We will provide the members of the media with all of these. No? I'm sorry, we cannot divulge details. No, we cannot give you plate numbers or whatever and details. Those are all confidential. Ang makakatanggap lang po nun ay ang AMLC, ang DOJ, at ang ICI. So, alright, so yung mga babayan, ha? Grabe pala, no? Imagine ninyo, halos 5 bilyon, mga babayan. No, yung pong halaga ng mga air assets na yon. No, netong si Saldico. No? Paano kaya nila naaatim yun, mga kababayan? No? Ano masasabi nyo po dyan, mga babayan? No? I-comment po sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and health.